Yun! Today guys, ito po muli si Daddy Bean and maligayang pagbabalik sa Daddy Bean channel. Pasensya na guys, medyo naglilo tayo ng mga nakaraan and bumibayala tayo, no? And dito nga pala guys, no, ibabalita ko sa inyo yung channel natin na Daddy Bean at saka yung TikTok natin ay pumasok na sa mga magandang digits. Ibig sabihin, yung Daddy Bean channel, kung makikita nyo, this is 30,000. 30.1. Ibig sabihin, 30,100 something na subscribers. And yung Daddy Bean 101 sa TikTok ay 10.1. Okay. So, magandang ano yan, magandang pangitain yan. And talagang tuloy-tuloy yung ating mga nakukuha suporta mula sa mga subscribers natin. And shoutout nga pala kay Jonard89. Yan, nag-iisang moderator natin. May plano tayo magdagdag ng mga moderators. Yung mga nagre-reply dun sa iba nating mga mga nagme-maintain kapag nagla-live tayo. Although bira na tayo mag-live. Pero si Jonard89, may mga time na nakikita ko, ginagawa pa rin niya yung trabaho niya. May mga time na kasi na may mga nagko-comment, inaano niya yan, minomoderate niya. No? Yun kasi yung trabaho ng mga moderator. Siyempre, kailangan burahin yung mga unnecessary comments, yung mga offensive comments yan. Although may mga pagkakataon na matik din ginagawa yun ng AI kapag sinasala ng filter. And yun, shoutout muli kay Jonard89. Maraming salamat sa patuloy na suporta sa ating channel. Nagpapasalamat din po ako sa inyo, no, sa mga subscriber natin, sa mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa Daddy Bean channel. And gaya na sinabi ko na nakaraan, kapag nakarating ako dito sa part na to, which is isa ito sa mga milestones, no, meron tayong gagawing contest, no, and tingin ko ito ay makikita natin from now hanggang November. Yung kasunod na buwan natin yung November, di ba? So susubukan natin to and ipapaliwanag ko sa inyo kung ano mga mangyayari. And may papakita rin tayong mga repairs, no. Sa video na to, may isa tayo papakitang repairs, which is yung L200 o Legend 2 na hindi pantay yung baterya o wala yung kabilang baterya. And ipapasilip ko din sa inyo yung kasunod na video natin, posible mamayang hapon ito, or mamayang gabi, dalawang video ito, na yung isa naman ay E100i na sira yung pins. Ipapakita ko sa inyo kung paano yung posibleng repair, no. Although may nabibili naman na pins, no. Mag-message lang kayo dun sa mga makikita ninyong links. Yan sa Binsky sa Facebook. And ibibigay ko sa inyo yung tao or shop kung saan makukuha yun, no. And shoutout ko siya sa Facebook ko, si City Usok. May pinakita siyang pins para sa E100i. No, pero ipapakita natin dito, ipapasilip natin sa susunod, para sa susunod na video. Yun po ay solution lang. It means kung wala kayong pins, may chance na magawa siya sa ganun. Although medyo mahirap siya, pero ipapakita pa rin natin just in case na may mga tools kayo na kagaya nun or kaya nyong pagtiyagaan na gawin yun or kaya ninyo. Pero syempre ingat na lang dahil sa mga ganyan, mas maganda pa rin yung skilled yung gagawa, no. Actually sa akin, tine-check ko pa lang kung paano. Ibig sabihin, hindi ko pa talaga sure kung super effective yun. Pero ginagawa ko yun sa ibang mga units and okay naman talaga siya. Pero dito sa E100 ay parang napansin ko kasi yung medyo iba yung diskarte. Parang ganun. So balik tayo dito, bibigyan ko kayo ng konting hint. Balik tayo dito sa ating contest na pwedeng sa November basta abangan nyo yung mga kasunod na videos natin. By November, pwedeng may manalo ng isang mystery gift. Yan, mystery gift. Okay? So, ano ba ito? So, karaniwan na ating ginagawa dito, make sure na naka-like, share, and subscribe kayo sa mga channels natin, gaya sa TikTok, dito sa YouTube, and sa Facebook.
Okay, yung mga page natin na yan. And ito pa, yung gagawin natin, ito, bibigay na natin, no? Ang gagawin natin is, aabangan natin yung mga magpa-pop up na letra sa screen. So, parang ganito siya, ipapakita ko. Yan. Although, hindi kasama yung letra na yan, ha? Letter X or Z. Yan, parang ganyan. Kita nyo ba? Okay, so, pag nakita nyo yan, pwede nyong isave, isulat nyo, or pwedeng isave sa mga cellphone niyo sa notes. Pwede yun. Kasi may gamit po yan. So, sa isang video, posibleng magpakita ako ng 2 o 3 or more na letters. So, yung mga letters na yan, hindi ko sasabihin kung bakit ko ipinapakita. Yun ang medyo, dito, medyo tricky. Bakit ko ipinapakita yung mga letters na yun? And, sa mga medyo advance mag-isip dyan, malamang magigets ninyo kung paano yun. Kung paano yung discarded dun sa mga letra na yan. Okay. Matatalino naman yung mga subscriber natin. Sigurado ako, marami dito, or halos lahat kayo makukuha ninyo kung ano yung mga posibleng maging kauwian ng mga nitong contest na to. Sa mga video na susunod by November, kasi malapit na 28 na ngayon. So, pagdating ng November 5 or 6, yan yung mga tentative date na pwede. Or, basta yung mga part na yan, 5, 6, hanggang 10. Doon ko i-release o i-insert. Okay. Yun. Insert, tandaan nyo yun, guys. Yung part kung saan i-insert ko sa mga video ko, yung instruction ko, anong gagawin natin. Para, para makuha ninyo yung prize. Kasi, magpapakita lang ako ng mga letters, no? And pag nakuha ninyo yung tamang o yung mga mechanics, yung requirements sa mechanics, pareho lang yata. Basta pag nakuha niyo yung tamang mechanics, yun yung posibleng maging kayo, valid para dun sa gift. Yun, yung mystery gift natin. Para dito sa 30,000 subscriber natin at saka dito sa TikTok natin, no? So, abangan nyo yung mga magpapop up na letra bawat video. Posibleng mag-release ako ng mga 3 ngayon bago matapos itong baka itong Saturday and Sunday. Ngayon Saturday and yung mga kasunod na araw, posibleng mag-release tayo ng video na may mga ganon. And after that, abangan nyo na lang yung video natin sa sinasabi kong date. Okay. So, tuloy na tayo dito sa sa video natin na ipapakita. So, maraming salamat muli pala, And, yun, subaybayan nyo lang dito and subukan nyo mag-follow dito sa ating Daddy Vin TikTok. No, marami rin akong hints na pinopost diyan. Tapos may mga links papunta dito sa YouTube kasi usually ang ginagawa natin diyan is inaano natin siya. Parang ginagawa nating link pansamantala para maraming pumunta rin dito sa channel. At the same time, nagsusubscribe din sila. Okay. So yun, punta na tayo dito sa ating kasunod na video. Okay, so itong video na to guys ay binaklas ko na yung L200. Ang istorya nito dinala sa akin ni Kuya na yung battery daw niya kahit anong gawin niya nililinis na niya lahat ng contacts. Usually gano'n naman, di ba? Pag madumi yung mga contacts ng mga units ninyo, posibleng magkaroon ng issue sa battery reading. So ito kahit anong gawin niya ayaw. So, binaklas natin. And isa sa mga nakita ko, sobrang daming EDU sa loob. Hanggang LCD meron. Kaya isang mapapansin nyo, medyo madilim na LCD niya dito pag nakita nyo mamaya sa mga kasunod na footage natin. Medyo madilim na yung LCD kasi medyo naapektuhan na yung LCD niya dun sa nangyari na pagkabasa. So, tuloy na natin to. So, tinanggalan ko na to ng audio para mawala yung ingay. Play natin.
So dito isang mapapansin niyo, pinakita ko yung area kung saan ito yung pinakatinamaan. Yan yung pinaka-bottom malapit sa mga wattage switch. Okay? So ito may tatlong piyesa dito, ipapakita ko sa inyo sa brush. Ito yung transistor. Tapos sa parteng ibaba niyan guys, nandun yung parang battery management niya, yung BM. Ibig sabihin, doon nakakabit yung connector doon sa may lock. Kung mapapansin niyo, mayroong maliit na pin doon sa ilalim. Pag binuksan niyo yung lock ng L200 ninyo, may mapapansin kayong pin doon. Okay. King walang gasol. Okay, tuloy natin to. Medyo meron tayong konting inasikaso. And itong nakikita nyo dito, ito yung part kung saan, ito pakita ko sa inyo. Ito yung isang resistor. So may dalawang transistor dyan sa tabi. Mapapansin nyo yan. Katabi siya nung battery management. Okay. Mamaya makikita nyo siya ng malinaw kasi dito sa digital, ini-screenshot ko lang, pinipicturean ko lang kasi ng cellphone ko yung nandun sa digital magnifier. Pero pag sa digital magnifier, yung personal mo makikita, malinaw na malinaw halos yan. So, mamaya ipapakita pa natin yung ibang mga footage. And, burahin muna natin yan. Sa kasunod na footage, pasensya na dun sa daliri ko, nakaganon kasi nakahawak ko cellphone ko. Nagre-reflect siyang ganon dun sa screen ng magnifier. So sa kasunod na footage, ito isang mapapansin nyo dito guys. No? Ito, kung mapapansin niyo, nilagyan ko siya ng jumper dyan. Kasi nung una, tinesting ko siya ng wala siyang continuity. Ibig sabihin, na-damage na siya ng juice. So, nilagyan ko siya dito. Pakita ko sa inyo. Ito yung resistor. So, connected siya sa area na to. Bali, may tatlong pins yan. Yan, transistor na yan. So, naputol yung area na yan. Itong area na to, naputol siya. Yan. So, nilagyan ko ng jumper. Pero, kahit na nilagyan ko na ng jumper, guys, itong area na to, wala pa rin. Nung chinek ko, yung battery niya ay, ano pa rin siya? Anong tawag dito? Wala pa rin yung kabilang battery. Hindi pa rin siya sasabihin lang niya yung battery low, tapos magsha-shutdown. So, anong kasunod natin ginawa? So, tinanggal ko yung jumper na yan. Pangit ng jumper ko kasi testing ko lang yun. Isang wire lang na maliit, tapos yung wire ng headset, pag minsan ginagamit ko yun, saglit lang kasi ilagay yun eh. So pag na-testing kong ganun, wala pa rin. Iba na yung kasunod na step. So sa part na to guys, napalitan ko na yung resistor kasi nung tinesting ko yung old resistor niya, so mapansin nyo, altered na yung altered na yung mga niya, yung mga hinang, kasi nga napalitan ko na. And isang mapapansin, may jumper pa ako dito kasi duda ako na baka naglulos yan. So, i-check nyo yung mga connection nila kasi may effect yan sa unit. Ang mga result nga is yung nagsha-shutdown, mabubuhay siya, makikita nyo yung Geekvape logo, tapos magsasignal siya ng battery low. Pag nag-signal siya ng battery low, magsha-shutdown na siya. So, paulit-ulit lang yun. Every time na ilagay nyo yung baterya. Okay. So, yung old resistor, ang nakikita ko ay mababa yung reading. Kasi nga, posibleng nung nababad sa e-juice, no? Ito kasing area na to, sobrang daming e-juice. And siguro nung nababad siya, naapektuhan yung resistor. So, pwede ring kinain ng corrosion yung mga paa niya. No? Pero nakikita ko kasi masyado mababa. Ang normal na ohm rating nung resistor na to,
ay 10K. 10K ohms. So, ang nare-read ko dun sa multitester ko, nung nagte-testing ako ay 9.9. So, ibig sabihin, ira-round off na natin yun sa 10K. So, kasi meron akong, may mga goods na L200 dito na pwede kong testingin kung anong resistor value netong kung hindi sira. So, ang ginawa ko, pumunta ako sa isang board which is, kung hindi ako nagkakamali, Aegis X yun. Oo. Naghanap ako ng resistor doon na may 10K value na resistor. So, sa part na yun, nakita ko yung isang resistor na yun, inilagay ko dyan. So, hindi kayo basta pwede magpalit guys ng kung ano na lang na klase ng resistor. Ibig sabihin, kailangan yung tamang value. Kung ano yung value ng original. Kaya nga pag minsan, napakahalaga nung meron kayong schematics. Kasi dun sa schematics, mayroon na siyang value. Pag tinignan mo yung area kung saan nandun yung resistor na yon, may makikita kang value. So, may idea ka na kagad kung anong gagamitin mo. Pero kung wala kang idea kung ilang ohms yung nakalagay dyan na resistor, kahit palitan mo siya ng palitan ng mga resistor na magtsachamba-chamba ka lang, hindi pa rin siya gagana. Ibig sabihin, magloloko pa rin si unit. No? May posibilidad na pag mali yung naikabit mo, pwedeng masunog siya. Di ba? Kasi nga resistor yan. Parang coil din yan ng mga vape natin. May mga tamang ang tawag dito, may mga tamang resistansya para dun sa battery. So dito, para gumana yung unit ninyo, kailangan tama rin yung resistor na ilalagay nyo. No? Pag mali, pwedeng hindi gumana yung unit, pwede ring masunog yung resistor. Okay, so yun. Proceed na tayo sa kasunod na footage. Okay, so sa part na to, isang mapapansin ninyo, mayroong para ako nilagay na liquid. Actually, hindi liquid yan. Yan ay rubber adhesive na transparent o yung clear. So, i-forward natin. Video na to eh. Bakit? Kasi kaya ako ginawa yan. Okay, pwede nyo rin gawin ito guys sa mga unit ninyo. So, kaya ako ginawa yan para mas maprotektahan yung area na yun. No? At least just in case na prone kasi sa pagkabasa yung unit ni Kuya. So, ang ginawa ko, para mas maiwasan yung part na yun. Kasi doon nga nagre-reside yung mga EJUs kapag tumulo sila. Siyempre, babagsak siya sa pinakaibaba. Parang sa Legend 1 din, usually yung mga nasa ibaba ang nadadamage. Diba? So, dito, yung nakikita ko na parating nasisira, may chance na lagyan ko na siya ng rubber adhesive. Kita nyo ba? Nababatak siya. And madali lang tanggalin yan. Madali lang tanggalin yan. Medyo initan nyo lang konti, tanggal yan. Or lagyan nyo ng liquid na katulad ng acetone o kaya ay yung lighter fluid. Yan, pwede rin yun. Tanggal ka agad yun. Magiging yun. Parang lalambot siya ng todo. No? Pero gagawin pa rin niya yung trabaho niya hanggat nandyan siya. Pag tumulo yung e-juice, hindi siya direkta. Doon lang siya sa ibabaw ng rubber or something. Hindi basta papasok. No? So, dito susubukan na nating buhayin yung unit. Ito na yung moment of truth. Yan. So, dito, magkaiba pa yung battery ni Kuya. So, iwasan yung gumamit ng magkaibang ng battery, no? Sa kanya yung battery na yan. So, dapat laging pareho yung battery nyo hanggat maaari. Marid. So, dito sinubukan na nating o nga pala guys, pag nakita nyo itong katulad nitong ginagawa ko, yung tweezer na ceramic, inilalagay ko dun sa dalawa. Baka mamaya isipin ninyo, pwede kahit yung mga normal na tweezer. Hindi po pwede yun, yung bakal. Masusunog po yung unit ninyo or ma-stress yung baterya nyo. Kasi, kaya ko ginagawa yan, yung ceramic kasi hindi electrically conductive. Ibig sabihin, hindi dumadali sa kanya yung kuryente sa ceramic. So, kung gagamit kayo ng mga pantusok, make sure na hindi siya bakal. Okay, ceramic pwede yan. So, try na natin. Okay, ulitin ko bawal pong gamitin yung mga metal tweezers dyan sa ginagawa ko. Yan nakikita nyo ngayon. Ito, pinapakita natin kung buhay na. Medyo nahirapan pa ako. Kita nyo ba ceramic yung ginagamit ko? Kasi nga,
walang contact yan. Ibig sabihin, ayan, nakita nyo ba? Nabuhay na siya. And normal na siya. No atomizer na yung lumalabas, hindi low battery. Pause natin. Kita nyo ba, pantay na yung baterya? Kasi nga, napalitan na natin yung issue na resistor. Kasi pag yung resistor na yan, nagka-problema yan, ang resulta, nawawala itong area na to. Ito pakita ko sa inyo. Yung area na yan, blanco yan. Yan, blanco yan. And hindi nyo magagamit unit nyo kasi magsha-shutdown siya. Pag hindi nyo ginawa yung fix na yun. Okay, pero pag karaniwan sa mga ano tawag dito, yung hindi pantay yung baterya, most often susolusyonan yan ng mga paglilinis-linis lang sa mga battery contacts. So, yun muna yung gagawin. Pag talagang ayaw niya, huwag niyong pipilitin. Kahit malinis na yung mga huwag niyong pipilitin. Kasi, posibleng may iba pa siyang problema sa internals. Okay? So, yun. Sana may na-share tayo dito, guys. And maraming salamat muli sa suporta sa ating channel. 30,000 subscribers, 10,100 30,100 dito sa YouTube, 10,100 sa TikTok. And yun, pwedeng paki-follow nyo rin yung TikTok natin. And sa Winsky FB page, paki-follow nyo rin. Maraming salamat. And dito po muli si Daddy Vin. Abangan nyo yung mga susunod natin na mga videos. And yun, maraming salamat. Muli, ingat. Oof!